Pinapangako ko na yatay na balang araw akit tayo sa entablado. Sasabitan niyo ako ng maraming medalya katulad nila kuya. Tapos kapag may trabaho na ako, pupunta tayo sa mall. Kakain tayo ng mga masasarap na pagkain. Sa kapalanay, bibili na natin yung gusto mong damit para mapalitan na natin itong butas-butas na ginagamit nyo sa pagtitinda. Tapos kay tatay, bibilin ko ng pangarap niyang traktora. Ito ang pagmamalaking pahayag ng batang 12 taong gulang sa kanyang magulang. Saan mo na naman nalaman yan, Happy Boy? Pausisang tanong ng kanyang nanay habang mabilis na sinasalansan ang mga paninda nito. Mall po? Nangangambang tinig ni Pipoy. May nakita po kasi ako sa TV nung nagtinda po tayo sa liwasan. Noong sabi nyo nga po ay mamalasin ang araw dahil may itim na pusang sumalubong. Madaldal na tugon ni Pipoy. Hala! Sige, magmadali ka't kanina pa naghihintay ang tatay mo sa sakahan. Walang sandali, tumayo ang bata sa kinauupuang bangkito. Bitbit ang malamig na kape na nasa tasang nilalanguyan ng katitig na pandesal. Hindi magkanaugaga kung paano bibitbitin ang asarol, binhi at pataba. Nasa malayo pa lamang ay maririnig na ang pagsigaw ni Pipoy. Tay! Nandito na ho ako! Magtanim na ho tayo! Maraming binhing bitbit ko! Masayang pagmamalaki ng bata na halatang hingal na hingal sa kanyang pagtakbo. Nabasag ang katahimikan na magtanong si Pipoy sa kanyang tatay na tumatagaktak naman ng pawis. Tay, matagal pa po ba bago ako pumasok sa eskwela? Walang imik ang kanyang tatay. Si Kuya Puroy nakapagtapos ng pag-aaral. Ganon din si Kuya Paeng nakapagtapos din ng pag-aaral. Dagdag pa nito habang nababanaag sa kanyang mukha ang pinaghalong pananabik at lungkot. Pero okay lang yun tay, di po ba? Baka pagtawanan lang ako sa eskwela kasi wala akong maayos na damit, walang papel, walang sapatos at huminto ang bata. At walang alam, dugtong nito. Sabay kamot sa kanyang ulo. Walang narinig na tugon ang bata mula sa kanyang tatay na hindi na mawari ang itsura dahil sa init. Nagpatuloy ang ama sa pagbungkal ng lupa. Sabay ang lagay ng bata ng binhi kaalisabay ng pag-asang ito ay tutubo at mapapakinabangan balang araw. Tay, sa Huwebes tutubo na siguro ang mga ito. Tay, kung tutubo sa Huwebes, kailan natin maani? Sana hindi masira ng peste para po marami tayong mapipitas. Ibenta po ulit natin ang mga ito? Usisa ng bata. Oo, ibebenta natin sa bugsakan ng gulay. Matipid na tugon ng tatay na tila ba'y may iniiwasang tanong. Tay, yayaman na tayo? Mabibilan niyo na po ba ako ng damit, ng papel, ng sapatos at bag tulad kay Nonoy? Nag-iipon po ba kayo para makapag-aral ako? Sabi po kasi ni Nonoy, may bayad kasi sa eskwela. Katulad ng dati, walang natanggap na tugon si Pipoy sa tuwing hinihiling niyang siya ay mag-aral. Sa kabila ng kasalatan, lumaki si Pipoy sa paniniwalang hindi kaya ng kanyang ulo kaya hindi siya pinag-aaral. Iyon ang alam ni Pipoy. Nag-aagaw ang liwanag at dilim nang matapos ng mag-ama ang pagtatanim. Umuwi ang mga ito ng hapong-hapo. Nay! May tanim na po namin ng mga binhi. Patubo na nga po eh. Pabirong sambit ng bata. Halika nga Pipoy. Tulungan mo ako sa paghahain ng hapunan. Ikaw talagang bata ka. Utos ng kanyang nanay
sa malumanay nitong tono. Masayang pinagsaluhan ng pamilya ang iba't ibang nilagang gulay na bunga ng kanilang palaos na pananim. Mga inihaw na isda na yaman ng sapang malapit sa kanilang payak na tirahan. Nay, mas masaya sana kung nandito si na kuya, no? Hiling ng bata. Huwag mo nang isipin ang mga yon, Popoy. Antala ng kanyang tatay na tila may masakit na gulitas sa mga ito. Nabalot ng katahimikan ang hapag. Walang salitang narinig sa kanyang nanay hanggang matapos ang hapunan. 10:00 ng gabi nang may matanggap silang tawag. Nay, kamusta na kayo dyan? Bungad ni Paeng. Luluwas kami pa uwi bukas. Sambit ng mga ito na maririnig ang kanilang pananabik. Kumusta si Popoy? Kumusta ang pag-aaral niya? Marunong na ba siyang magsulat at magbasa? Pahabol ni Puroy, nakatatandang kapatid ni Popoy. Ay, ayun, kawawa. Tulog na siya. Pagod sa pagtatanim. Tumulong kasi siya sa inyong tatay. Sa kabila ng kasalatan, matagumpay na napatapos sina Puroy at Paeng at kapwa nakapagtapos ng may karangalan. Buwan ang lumipas at nakipagsapalaran ng mga ito sa kabisera ng Pilipinas at tuluyang iniwan ang probinsya. Nakahanap ng trabaho at mapapangasawa. Wala nang nagawa ang magulang ng mga ito sa kabila ng pagnanais nilang tumutol. Pakiwari nila na sa halip na tulungan muna ang bunsong si Pipoy sa pag-aaral, ay mas inisip pa ang pagbuo ng sariling pamilya sa maagang panahon. Sina Puroy at Paeng ang nakatatandang kapatid ni Popoy. Naging buhay ng kanilang magulang ang pagtatanim at pagtitinda ng mga gulay. Asarol at bilao ang kanilang katuwang. Mainit man o malamig, may bagyo man o may dinaramdam na sakit, hindi nila ito inalintana. Natapos ang gabing nag-iisip ang haligi ng tahanan. Sumapit na ang araw ng pagdating ni Puroy at Paeng. Pipoy, bumangon ka na. Magpapatubig tayo ng mga gulay. Bangon na, habang wala pang araw. Baka masunog sa init ang mga punla. Sayang. Pagpupumilit nito sa kanyang bunso. Gumising ang batang si Pipoy nang walang bakas ng pagkahapo. Handa muli sa pagsabak sa init ng araw at tumapak sa nakakapaltos na lupa. Gaya ng dati, pandesal at mainit na kape ang almusal. Kapeng tostadong butil ng bigas. Hindi niya nadatnang nagluluto ang kanyang nanay dahil sinadya nitong maagang umalis upang makapaglako sa terminal ng bus. Tingnan mo ang nanay mo, Pipoy. Paggalit na sambit ng tatay habang nagbubungkal gamit ang mapurol at bungal-bungal na asarol. Bihirang maglako sa terminal ng bus. Oo nga ho, sansala ni Pipoy. Ano? Sasalubong siya sa mga kapatid mong nakalimot na? Hindi nakapagpigil na bulalas nito. Patuloy sa pagbubungkal ng lupa ang tatay habang patuloy nag-iisip si Pipoy kung bakit ganon na lamang ang pagkadismaya at galit nito sa kanyang mga kapatid. Tay, galit po ba kayo kanila Kuya Paeng at Kuya Puroy? Pausisang tanong ng bata. Ang mga punla at binihing itaninim natin, Pipoy. Kapag hindi kumapit at tinalunton itong patukad na tinarak ng 2 pie ang lalim, at kapag sumabay sa lakas ng hangin o di ka na may nagpaago sa ragasa ng tubig tuwing tag-ulan, ay tiyak na mawawala sa ating kakarampot na lupain. Tandaan mo yan, Pipoy. Pahayag ng kanyang tatay. Opo, kaya nga po maayos ang paglalagay ko ng punla. Saka itong mga binihi, tinatabunan ko ng maayos.
Mababaw na tugon ng bata na hindi magunita ang litanya ng kanyang tatay. Dalian mo dyan, 4 na dayos pa ang tatamnan natin. Pagputol ng kanyang tatay. Tay, dumudugo po ang paa nyo. Nag-aalalang sinabi ng bata. Malayo yan sa bituka, Pipoy. Nadinik lang yan sa halawang makahiya. Natapos ang pagtatanim at umuwing umiika-ika ang kanyang tatay. Tay, ako na pong magbuhat sa asarol at regadera. Pasamsam na kinuha ni Pipoy ang mga ito, sabay ang pasimpleng pag-alalay sa kanyang tatay. Mababakas sa mata ng bata ang pagkaawa. Tay, gusto mo pasanin kita? Kaya ko, tay. Kaya ko kahit mas malaki ka sa akin. Malambing na pahayag ni Pipoy. Hayaan mo, tay. Kapag nakapag-aral na ako, bibili ako ng traktora natin. Kailan po ba ako mag-aaral? Pangungulit ng bata. Ikaw talagang bata ka. Kahit kailan. Nakangiting sumagot ang kanyang tatay kasabay ng nangingilid na luha sa kanyang mata. Sa bukana pa lamang ng tarangkahang gawa sa kawayan, maaamoy na ang kinigisang bawang at sibuyas. Marinig din ang kalansing ng sandok sa pagbangga nito sa kawali na taon na ang nakalipas simula noong huli itong narinig. Pansit! Paborito ko! Nananabik na pagsalubong ni Pipoy. Pipoy! Masayang bumungad na sigaw ni Puroy. Kuya Puroy! Magalak na tugon ni Pipoy. May pasalubong ba ako, kuya? Maganda ba doon, kuya? Isasama mo na ba ako doon, kuya? Nasaan si Kuya Paeng? Kasiyahan ang bababanag sa mukha ng magkapatid. Kasalungat naman sa kanilang tatay ang mukhang hindi maipinta. Babalik ako sa bukid. May mga ibon. Baka sirain ang punla. Nilisan ng tatay ang masayang hapag. Galit ata ang tatay dahil hindi nakasama ang Kuya Paeng. Wika ni Puroy. Pagpasensyahan niyo ng inyong tatay. Sadyang pinasasayangan niyang mga punla. Nitong nakaraan ay wala kasing maayos na ani. Gawa ng sinirangay ng mga ibon at sa matinding tagtuyot. Paliwanag ng kanilang nanay nang may pag-alala. 2 linggo ang itatagal ko rito, inay. Sapat na yon para makapagnilay. Palaisipang pahayag ni Puroy. Kuya, halika at puntahan natin ang tatay. Uhaw at pagod na yun. Maraming paltos ang tatay. Saka kanina inasugat. Palagay ko'y dahil tumama ito sa asarol. Lumakad ang magkapatid. Tinalunton ng pilapil na tinubuan ng makakapal na makahiya. Malayo pa lamang ay natatanaw na ng magkapatid ang marahang pagbagsak ng asarol. Nang sila ay nakasapit, ang kaninang marahang pagbagsak ng asarol ay naging mataas at malakas. Walang humpal. Senyales ang pagpapakita na hindi hapo ang kanilang tatay. Daig pa ang isang nagsasagawa ng polo iserbisyo sa lupang kanyang tinubuan sa ngalan ng Diyos Soli. Mababakas sa kanyang asarol ang ngit-ngit. Nagmistulang batang may matinding tampo at hindi mapatahan. Tulungan na po namin kayo, wika ni Puroy. 2 linggo po ang lalagi ko rito at... At ano? At isasama mo si Pipoy? Tama ako, Puroy. Sansala ng kanyang tatay na nanginginig ang tinig. Opo, isasama ko po sana para makapag-aral siya sa magandang paaralan sa Manila. 12 na si Pipoy at kailangan na mag-aral upang hindi po siya mahuli. Sa panahon ngayon, mahalaga po ang nakapag-aral. Paliwanag ni Puroy. Naging tahimik ang sandali, ngunit ang nagpupuyos na damdaming kinikimkim ay kumawala. Isasama mo si Pipoy upang makapag-aral? At pagkatapos nun, anong sasapitin ni Pipoy? Magiging katulad yun ni Paeng?
Matapos itaguyod ng magulang at di alintanain ng init, ulan, bagyo, maging ang pangungutya ng mga tao sa kabuhayan, makahanap lamang ng pantusto sa inyong pag-aaral. Nasaan kayo ni Paing noong mga panahong nag-agaw buhay si Pipoy? At walang ospital ang tumatanggap sa amin dahil sa salat sa perang ipambabayad. Nasaan kayo ni Paing noong mga panahong sinisira ng bagyo ang ating kubo? Nasaan kayo ni Paing noong mga panahong tinitiis namin ng gutom dahil sa kakapusan ng ani? Nasaan kayo nang manakawan ng inyong nanay ng kanyang kinita at halos hindi paniwalaan ng mga pulis dahil siya raw ay mukhang pulubi? Wala kayo. Nandun kayo na nabik at nagpakasasa. Ni hindi lamang inalam ang aming kalagayan. Ni hindi lamang umuwi upang kami ay masilayan, alagaan o kamustahin man lang. Ganun ba ang gusto mong matutunan ni Pipoy? Ganun ba ang gusto mong matutunan sa pag-aaral? Ganun ba, ha, Proy? Ang maging mapagmataas at mangalimot? Tumulo ang luha ng kanilang tatay. Kasabay nito ang muling pagtulo ng dugo sa kanyang sugat at tubig mula sa kanyang paltos. Natulala sina Pipoy at Poroy. Bihira lamang kasing marinig at makita ang kanilang tatay na maghayag ng kanyang emosyon. Lumapit si Pipoy at niyakap ang kanyang tatay. Tila sinakluban naman ng langit at lupa si Poroy. Malalim po pala ang galit niyo sa amin ni Kuya Paing, Itay. Nanginginig na tono ni Poroy. Kung alam ko lamang po sanang ganito kalalim ang kirot sa puso niyo, ang aming pag-alis ni Kuya Paing, sana po'y nanatili na lamang kami dito sa baryo upang dito na lamang makipagsapalaran. Ramdam ko po ang hinanakit na nakapunla sa puso niyo. Malungkot na tinig ni Poroy. Batid ko ring alam mong nasa isip ko na ang 2 punlang na palaki namin ng nanay mo ay bigo upang tulungan ang isa pang punla. Gustong mag-aral ni Pipoy. Ngunit hindi namin kaya ang nanay mo upang siya itustusan. Alam kong responsibilidad namin iyon. Nahihiya at naawa ako kay Pipoy sa tuwing inaasam at tinatanong niya kung kailan siya makapag-aaral. Pumatak ang luha sa mata ng kanilang tatay, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagbungkal ng nanlalambot na lupa. Kinaumagahan, hinanda na ng kanilang ilaw ng tahanan ang gamit ni Pipoy. Buo ang desisyon ng kanilang nanay na ipasama si Pipoy upang makapag-aral. Desisyong may halong takot sa kanilang ama. Huwag kayong mangamba, Nay at Tay. Nasa isipan at puso ko po ang mga pangaral nyo. Nakapunla po rito oh. Babalik po ako. Nakangiti si Pipoy habang nanggigilid ang luha. Mahigpit na yakap ang pinabaon ng kanyang nanay. Sa paglalakad nila ng kanyang Kuya Poroy sa pilapil, kumaway ang kanilang tatay na hudyat ng pagpapalakas ng loob. Ayun na ata ang pinakamalungkot na nasaksihan ko sa aking buhay. Ang mawalay sa pamilya upang abutin ang aking pangarap. Ako si Pipoy, ang huling binhi ng aking nanay Felicia at tatay Poyong. Araw-araw kong kinukumusta si nanay at tatay. Walang araw na hindi ko iniisip ang kanilang kalagayan. Mula sa paglalako ni nanay ng mga gulay, hanggang sa pagtatanim ni tatay ng binhi habang tirik ang araw. Sa mga gunitang ito, mas nagsumikap ako. Habang ako ay nag-aaral, unti-unti kong napagtatanto ang mga linyang binitawan ng aking tatay. Na ang mga punla at binhing tinatanim natin Pipoy, kapag hindi kumapit at nalunton itong patukad na tinarak ng 2 pie ang lalim, at kapag sumabay sa lakas ng hangin o di ka na may nagpaagos sa ragasa ng tubig tuwing tag-ulan, ay tiyak na mawawala sa ating kakarampot na lupain. Ngayon, nabuo sa aking gunita ang kahulugan nito, na ang mga punla ay hindi ang mga binhing itinatanim namin. Ang mga punla ay kaming magkakapatid, katulad ng Kuya Paeng at Kuya Poroy.
Nakapagtapos din ako ng aking pag-aral ng may karangalan. Binago ng edukasyon ang pananaw ko sa lipunan. Taong 2023, umuwi kami nila Kuya Paeng, Kuya Poroy, kasama ng kanilang mga asawa. Masisilayan na sa aking nanay Felicia at tatay Poyong ang kumikinang na malaabong buhok at nakayukod na paglalakad. Senyales ng kanilang katandaan. Masaya ang nanay Felicia at tatay Poyong. Isa na akong ganap na guro na nagsisilbi para sa lipunan. Ang pangamba ng tatay Poyong na mamamatay, hindi makakasunod sa patukad at magpapaago sa ragasa ang huling punla, ang huling binhi ay hindi nangyari dahil buhay ako. Sa ngayon, pinupunla ko rin sa isipan ng mga mag-aaral ang bawat aral na itinuturo sa akin ng aking magulang. Na ang edukasyon at paggamit ng pangarap ay mahalaga kapantay ng pamilya. Ang Pipoy na dating punla, ngayon ay puno na. Buhay si Pipoy.